So hello, what's up mga idol? Welcome ulit for another video, and for today's video, full review natin itong isang napakasulit na smartphone ngayon ni Samsung, which is a Samsung Galaxy A37. Ito na kayang perfect smartphone para sa inyo. Tara, pag-usapan natin. And for today's content mga idol, pag-uusapan natin itong very trending din na smartphone ni Samsung, which is a Samsung Galaxy A37. So nung June mga idol ay gumawa po ng ingay itong smartphone na to dahil sobrang bagsak ang price niya lang. Pero syempre, bumabalik po yan sa dati, bumababa, bumabalik. Kaya pag napanood nyo to ng late, kung gusto nyo makiting updated na price, ito lang kayo bibili sa ating link. So pag tinap mo yung video, may shopping button dito. Diyan nyo makikita yung presyo nitong Samsung Galaxy A37. Kaya diyan lang kayo bibili nito mga idol. Dahil syempre sa ating link ay mura at bagsak presyo lang siya. Pero ano nga muna ba ang SRP nito? Ang SRP kasi nito mga idol is nasa around 26,000 pesos for the 8GB 128 and 28,000 pesos for the 8GB 256. Ito na rekta agad. Hindi po sulit pag binili nyo to ng SRP. Medyo super duper overpriced siya. Kaya ito nga, magandang balita sa ating link. Mura nyo lang makukuha itong A37. Usually, super duper below SRP. So again, yung presyo niya pa iba-iba. Pero expect nyo na mas mababa siya sa kanyang SRP. Below 20,000, minsan below 15,000. Kaya dyan na kayo bibili sa ating link dahil exclusive lang po yung discount natin dyan sa ating video. So again mga idol, mura at bagsak presyo lang tong Samsung Galaxy A37 dito sa ating video dahil meron tayong discount voucher up to 1 to 2,000 pesos. So sa video na to pag-uusapan natin overall specification nitong si Samsung Galaxy A37, kung sulit na sulit ba siya talaga i-purchase ngayon 2026. Idol, next gusto ko i-share sa inyo yung mga gandang features na pwede rin natin makonsider dito sa Samsung Galaxy A37. So again, isasabihin kong features niya, kumbaga when it comes sa kanyang sale price, kasi re-recta ko na agad kayo pag binili nyo to sa mall sa SRP niya na 26,000 o lots, hindi po siya sulit, especially for the 8GB 128. Kahit ka sa sale price niya, yung 8GB 128, medyo skeptical tayo when purchasing that. Pero syempre sa mga ibang consumers natin, meron naman silang hindi sila ganun pa power hungry when it comes to storage. Sapat ng 1 to 8GB. Mamaya explain natin yan lahat. So unang maganda dito syempre sa Samsung Galaxy display. So yung display nito is 6.7 inches. It's Full HD Plus 1080p resolution with 6.7 inches. Ang maganda dito, punch hole display siya mga idol. At syempre sobrang matutuwa ka talaga kayo sa display quality nitong A37 dahil sobrang bright, sobrang nagpa-pop yung color accuracy niya. Talagang matutuwa yung mata niyo pag ginamit niyo itong Samsung Galaxy A37. Very premium sa hand, and especially pag naglalaro kayo. Kumbaga yung graphics ng nilalaro nyo, mas ine-enhance niya pa or binuboost niya pa yan. Salamat niya sa kanyang Super AMOLED display. In short, bibigyan kayo nito ng awesome premium viewing experience sa isang mobile device. Syempre, yung display nito is Corning Gorilla Glass Victus Plus Protection. So, matibay yan mga idol. It's 120Hz screen refresh rate din. Ito si Samsung Galaxy A37. So, second is operating system. So, powered to na Android 16 with One UI version 8. Pero magandang balita dito mga idol, yung kanyang software, panigurado pang matagalan yan. Longevity-wise, matagal yung mga gamit sa Samsung Galaxy A37. Dahil yun nga, pinapromise Samsung dito is 6 years of operating update or OS update. Biruin mo, nagsimula to sa Android 16. Nagsimula to sa Android 16, matatapos po to sa Android 22. Ganun siya katagal mga idol. So, very convenient and perfect na perfect to sa mga consumers na unang hinahanap sa isang smartphone is longevity. Dahil panigurado, matagal yung mga gamit si Samsung Galaxy A37. In short, kayo na lang magsasawa gamitin ito. Kayo na lang mag-upgrade pero meron pa rin siyang software update. Next, camera. Yung camera nito is merong legit na triple rear camera system. Ito yung tinatawag nating legit na triple camera. Kasi yung mga ibang brands, sinasabi nila triple camera, dual camera, pero in reality, isa lang gumagana. It's aux-less and depth sensor na very, very useless. Pero dito, real talk na
Pero dito, legit na tatlo yung lente niya. So, meron tayong main, ultra-wide, and macro lens. So, very helpful lahat ng lente nito, especially for the ultra-wide camera. So, yung kanyang camera is equipped ng 50 megapixel main camera. Meron tayong 8 megapixel ultra-wide camera na 5 megapixel macro lens. Ang maganda pa dito sa Samsung Galaxy A37 is pwede po tayo mag-shoot ng 4K video recording sa rear and especially sa front-facing camera. Yung front-facing camera nito is 12 megapixels po. Sa speakers naman ni Samsung Galaxy A37 mga idol is meron siyang dual sear speakers. So, yung isang speaker niya nasa earpiece at isang speaker niya nasa baba. So, bibigyan kayo nito ng outstanding listening experience sa isang mobile device. Panigurado dito sa A37, sobrang solid nung inyong listening experience. Talagang buong-buo yung sound, malakas, talagang may-feel nyo yung intense ang nilalaro nyo or yung pinapanood nyo dito sa smartphone na to. Siyempre, maganda rin dito, it's in-display fingerprint scanner, pero the disappointing part din dito is the battery. So, yung battery nito, walang any upgrade na nangyari even for the A57, A27, lahat po yan naka 5,000 mAh battery capacity. Pero siyempre, when comparing sa mga ibang brands, especially for this kind of price tag na 20,000-ish, 5,000 mAh, mali talaga yan. Nalilitan yung mga ibang consumers natin. Pero ito yung mga parati ko sinasabi when it comes sa Samsung, meron naman tong matinong software optimization sa battery. Take for example ang iPhone, di ba? iPhone 17 Pro Max, I think 4,900 and 5,000 mAh battery capacity lang yun, pero napaka-solid. Mas matagal pa yung malobad sa mga ibang Android na meron 7,000 mAh battery capacity kasi sa iPhone 17 Pro Max ay merong outstanding software optimization sa battery na meron din itong Samsung. So, yung One UI, napakaganda, very optimized siya. Kumbaga, meron siyang device usage learning pattern na kung saan pinag-aaralan niya yung paggamit ng smartphone at gumagawa siya ng way para makatipid ng battery. So, very useful at napakagandang feature yan dito sa Samsung Galaxy A37. Pero magandang balita dito is 45 watt fast charging rate. So, yung 5,000 maning-mani lang yan, in less than 1 hour lang, full charge na agad kayo dito sa smartphone na to. At ang pinaka-favorite na part ko na isang major advantage nito is of course yung kanyang water protection. It is protected ng IP68 water and dust resistant. So napakaganda, napakataas na protection sa isang mobile device. Ka-protection niya yung iPhone 17 Pro Max, Samsung Galaxy S26 Ultra, yung mga super duper flagship smartphone, ka-level niya ng water protection. So, pwede po itong masummer sa water, pwede natin itong gamitin to take underwater shots, di ba? So, no worries, kumbaga dito sa smartphone na to is well protected siya pagdating sa ganyang mga senaryo. Dahil mataas po ang ingress protection nito, in-upgrade naman na talaga nila to. So, yun mga idol, yung mga magagandang features ito yung Samsung Galaxy A37. So, sana po nakatulong to sa inyo kung nagde-decide kayo bumili nitong smartphone na to. Video sample ng Samsung Galaxy A37 5G na naka-landscape naman. Backcam to ha. Grabe yung linaw din. Sample ng Samsung Galaxy A37 5G na naka-landscape siya guys. Front cam yan ha. Okay naman siya. Madilim lang talaga pag masyadong ng araw. Pero wala namang araw dito. Basta
So yan, next explore natin yung design at build quality na itong si Samsung Galaxy A37. As you can see, wala naman siyang ganun malaking pinagkaiba compare sa kanyang predecessor. Sa camera module lang medyo may focus tayo as you can see here. So ayan siya. Glass pa rin naman. Meron siyang simple design pero ang elegant niyang tignan or may dating siya. Mas manipis siya compare sa A36. At yun, sa frame is matte finish pa rin siya mga idol. So, when it comes sa ergonomics, na maintain pa rin nila yung ganyang may uka na ganito na for me, I think pag naglalaro kayo, is yun, doon yung purpose niyan para meron kayong pang finger rest. Tapos dito sa likod, nandito yung kanyang triple rear camera system. Ayan, yung kanyang camera module at yung flash. Sa right side, nandito ating power button and yung volume rocker. Sa taas naman is dalawang microphone. Sa left side, wala tayong makikita. Sa baba is a SIM tray, microphone, Type-C port, at yung speaker grill. So, dual ear speaker siya. Isang speaker dito sa earpiece at isang speaker dito sa earpiece at isang speaker dito sa baba. So, pag binuksan nyo to, bubungad sa atin yung napagandang Super AMOLED nitong si Samsung Galaxy A37. So, meron din siyang punch-hole display na which is very nice at kahit pa paano manipis din naman yung bezel nitong device na to. So, explore natin yung camera app ni Samsung Galaxy A37. So, nandito tayo sa main camera niya. So, yan yung 1x. So, meron tayong 2 times zoom, 4 times, 10 times, hanggang 10 times digital zoom tayo. Meron tayong ultra-wide camera, yan yung 0.6 niya. So, hindi siya 0.5, mas wider pa rin 0.5 eh. Ayan yung main. So, meron tayong 12 megapixel mode, 50 megapixel mode. Tapos, meron tayong filters. Okay. Ayan, marami tayong mga iba't ibang settings dito sa A37 mga idol. Ayan. Tapos, meron tayong portrait mode for background blur. Fun mode. Ito, yung fun mode, very helpful to mga idol pag, kunyari, meron kayong ipopost na gusto nyo may special feature. Ayan, sa fun mode kayo. Sa video naman, sa video, pinamax sa resolution niya, syempre maganda dito is meron siyang full 4K resolution up to 30. Tapos meron siyang steady or super steady na hanggang Full HD 1080p 30 FPS lang siya. Tapos, meron tayong iba't ibang mga modes dito. Like, sa more, meron tayong Pro mode, Pro video, Night mode for low light shot, Food mode, Panorama, Macro lens, Super, Slow-mo, Slow motion, and Hyperlapse. Sa front-facing camera rin naman, ayan siya. Malino rin naman ang front cam nito. At ang pinaka-support niya is 4K res din up to 30 FPS. Syempre, photo mode. At meron siyang konting dito, yung parang digital wide for the front-facing camera. Yan, mas nagiging wider lang siya ng konti. Portrait mode, syempre, pinaka-importante rin sa front-facing camera yan. Pwede rin tayo i-wide siya. And meron tong I think meron tong beautification eh. Yes, ito. Meron siyang beautification dyan. So, ilan na mga idol, ang camera app ni Samsung Galaxy A37. Very simple lang. So, next speaker test tayo dito sa Samsung Galaxy A37. So, dual steer speaker siya. Welcome ulit for another content and for today's full video. brightness siya. Ito yung sasabi yung shopping button na yun. No? Ano ba ang mga pros and cons na pwede natin ma-consider dito sa tablet na to? Tara, pag-usapan natin. Fairness, malakas speakers niya. Huh? So ayan mga idol, for today's video, another Ayan, so quick review pagdating naman tayo sa dito speaker isang napakabenta ni Samsung Galaxy na tablet A37 mga idol, malakas siya. Kung i-rate ko yung kanyang speaker, 1 ang lowest and ang highest, ang score ko dito, nasa perfect 10. So, biometrics test tayo dito sa Samsung Galaxy A37. So, meron siyang in-display fingerprint scanner at face unlock. So, try natin muna yung kanyang fingerprint scanner. So, start tayo. So, pagdating sa in-display fingerprint scanner, fast and accurate naman siya. Next is face unlock. In fairness for the biometrics,
Fast and accurate naman sa A37. So yun mga idol, ang ating full review dito sa Samsung Galaxy A37. Ang pinaka main question, Lord, sulit nga ba talaga itong smartphone na to? So real talk, itong si A37, sulit naman siya. Depende na lang kung magkano nyo siya nakuha. SRP, kung makuha nyo siya ng above 20,000, wag nyo nang balakin dahil hindi siya sulit pag ganyan nyo siya nakuha. Unang-una dyan, dahil sa storage 128 tapos 20,000 plus, medyo olats. 256, makuha nyo ng 25,000, medyo olats din kasi usually 512 na yung mga ganyan. Kaya maganda dito, sa link natin kayo bumili, shopping button dito or may link, dyan lang kayo bibili na itong A37 dahil dyan sa ating link, mura nyo lang ito makukuha. Below 20,000, minsan makukuha nyo ito ng 13,000, 14,000. Every month naman nag-sale, payday, double number sale. Abang-abang nyo lang yan dahil syempre mura at bagsak presyo lang makukuha dyan ng Samsung Galaxy A37. Kung sa sale presyo siya na makuha at a range na below 20,000 pesos, medyo all goods naman siya. Pero yung 128 talaga ang magiging skeptical lang kayo dito sa smartphone na to. Lalo na hindi po expandable ang storage nito. Kaya mag-fix kayo sa 128GB. Kung light user lang kayo, hindi naman kayo heavy user, go for the, pwede naman kayo sa 128. Pero kung heavy user kayo, I suggest go for the 256. Siguro magdadagdag kayo ng mga 3 to 4,000 pesos na budget for the 256GB of internal storage. Pero yet again, overall specification nito, maibubuga rin ang A37. Pero depende lang talaga kung magkano siya nakuha. Ang pinaka the best na mabibili nyo dito is yung kanyang longevity sa operating system. 6 years OS update. Pag natapos na yung update niya, hindi pa doon natatapos yung cycle nito dahil yung application masusupport pa nung pinaka-last niya na update sa sobrang mahabang panahon. And ang pinaka the best din dito, water protection at yung kanyang premium display. Kaya kung interested kayo dito sa napaka-solid din na Samsung Galaxy A37, build quality-wise, tingnan naman napaka-sleek din itong smartphone na to. Grab yours now, hanggang may stock, hanggang sale pa, dito sa ating link. So, sana po nakatulong po sa inyo to kung nagde-decide kayong bumili nitong Samsung Galaxy A37.